Kahapon 15 babae pinagkasya namin sa iisang banyo. Dito sila titira, kakain, matutulog. Patagalan sa loob ng banyo ang labanan. Mula 15, ngayon ay 8 na lamang sila. Tiniisang amoy, sikip at init. Sino kaya sa kanila ang pauuwiin? Tunay na drama at aksyon na naman ang inyong matutunghayan na daig pa ang telenovela. Sino kaya ang susuko sa mga susunod naming mga pagsubok? Sino kaya ang magwawagi dito sa Banyo Queen Challenge! 12:30 na nang gawin namin ang unang challenge sa loob ng banyo. Ito ang challenge sa dilim. Papatayin namin sila ng ilaw. Ang unang makaisip ng paraan ng magkailaw na hindi noon ang switch ay may 20 points. Mahirap sa loob ng banyo, masikip, madilim, at kasabay ng pagdilim, ang pagkamatay na ventilation. Pero biglang may nagbubukas ng ilaw. Pero walang umaamin sa kanila kung sino ang nag-switch nito. Sa ikalawang pagkakataon, muli namin pinatay ang ilaw at muli may nagbukas ng switch. Teka ha. Sinusubukan yung pasensya namin ha. Di ba sinabi namin bawal magbukas ng ilaw? At humanap kayo ng paraan para magliwanag sa loob. Nang pinatay namin ulit ang ilaw, nagunahan sila sa 3 flashlight na nasa loob ng banyo. Plus 20 points kaagad sa 3 nakakuha ng flashlight. Si Myrna, si Gina, at si Melrose. Pagsapit ng umaga, ito na ang pagkakataon kung saan kailangan mamili ang mga challengers kung sino ang vote out nila. Dito ay mamimili ang mga challengers kung sino sa kanila ang kailangan ng lumabas ng banyo. Kung sino may pinakamaraming na boto, siya ang uuwing luhaan. May isang boto si Gina, si Michelle, si Melanie, si Raquel. Sa kahuli-hulihan, may isa sa kanila na nakakuha ng 4 na boto. Dahan mga anak, mga amin. Nang buksan namin ang pinto ng banyo, kabadong lahat. Di may pinta ang mga mukha nila. Pero kinakailangan talagang may isang ma-eliminate. At ito ay si Melanie. Walang natalo, walang mananalo. Di napigilan maiyak ni Melanie. Kinabahan ako. Malungkot ako, tsaka nakakapanghinaya. Sobrang grabe ang challenge. First time ko challenge. Mula sa 15, naging 8 na lamang ang ating Banyo Queen Challengers. Unti-unti na silang nagiging komportable. Ang iba, kumain na. Samantalang iba, idinaan sa tulog. Nagtapis ng iba sa init sa loob. Wala nang pakialam sa kamera. Alas 4 na ng umaga. Ang susunod na pagsubok ay ang Sleeping Banyo Queen Challenge. Sa challenge na ito, magpapatalbogin ng mga challengers. Sino sa kanila ang may pinaka-astig at creative na style na pagtulog? Ganito matulog ang Banyo Queen. Sweet. Okay, 40 points sa'yo. Ganito matulog yung Banyo Queen kasi alam mo bakit may takip yung mata ko kasi maliwanag yung ilaw para makatulog ako. Kulang sa effort. 10 points ka lang. Ganito matulog ang banyo, Queen. Nakatayo lang kasi maliit lang yung banyo namin. Wala naman ka-effort to. 10 points ka lang. Kasi comfortable ako sa ganitong pose. Sorry lang. Wow, okay 40 points ang sa'yo. Lagyan nyo ng tubig yung aking paliguan dyan. Maraming bulaklak at saka mga pabango. Siyempre, ako ang reyna ng Banyo Queen. Nax, talaga naman pinaghandaan mo na mabuti. 50 points sa'yo. Ganito matulog ang Banyo Queen. Okay, pwede. 50 points for you. Anong init? Tinitiis ko. Dahil ganito matulog ang Banyo Queen. Banyo Queen. Pasalamat ka sa mga tissue at may 50 points ka. Dito matulog ang Banyo Queen. Mukhang inaantok ka pa. 10 points ka din. Wala pa rin nangungulela. Kaya ito ng pagkakataon para sila ay maka-vote out ng isa sa kanila. Tinanong namin sila para malaman kung sinong gusto nila matanggal at kung bakit. Gusto ko matanggal yung payat doon sa amin kasi wala naman siya ibuga, nahihiya. Gusto ko sanang matanggal si Michelle kasi naawa na ako sa kanya.
Parang tingin ko kasi sa kanya, parang hirap na siya kasi ang payat-payat niya. Gusto matanggal si Michelle. Si Michelle. Gusto ko matagal kasi hindi ko kaya amoy kasi may amoy na kilikili pa ako. Gusto ko matagal kasi hindi ko kaya amoy kasi may amoy na kilikili pa ako. Gusto ko matanggal kasi ayoko ng amoy niya. May body odor siya. Kasi naman yung body odor niya sa kilikili. Pag natutulog siya, nakataas pa ng kamay, hindi ko na matiis ang amoy sa init pa naman sa loob. Itinago na namin ang identity ng isa. Bahala na kayo manghula kung sino. Siya ba? Ito ba? O siya? Hulaan nyo na lang. Kabadong lahat ang sinabi na namin i-a-announce na ang susunod na mag-vote out. At ito ay si Michelle. Naglalaro lang po. Laro lang po kasi to. Kaya walang pikunan. Pero di na itago ni Michelle ang lungkot niya at naiyak na siya. Gusto ko na po talaga lumabas at saka ayaw ko. Hindi ko na po talaga kaya pag nasa loob ako. Doon po sa pwesto ko, hindi po talaga kasi ako makatulog. Nakatulog naman po ako ng konti, kaya lang hindi po ako maka-straight na. Bagamat malungkot, masaya na rin siyang nakita na siya sa TV. Alas 7 ng umaga, 7 na lang silang natitira. Nakatulog na ang mga challengers at mukhang di na nila natiis ang init. Aba, di na nahiya sa camera, naligo na talaga sila. Pero magaling sila maligo nang di nasisilipan, ha? Meron naman din palang available na shampoo, merong sabon. Kaya yung natira dun sa may banda ng shower, area, sabi ko lipat mo na sila. Tapos nag-shower ako. Sunod-sunod na rin sila. Di naman kami salbahay dito sa Extra, kaya hinandaan namin ng konting almusal ang mga challengers. Kape, itlog at pandesal. Mukhang solve naman sila. Mukhang gusto pa nila ng matamis. Bigyan nga natin ng pulveron. Samahan na rin natin ang challenge sa pinakamagandang pagsipol habang may pulveron sa bibig. Madaya ka, Joanne. Kinain mo ng pulveron bago ka sumipol eh. 10 points ka lang. Pwede na, Rita. 30 points ang sayo. Maski nagpasabog ka ng pulveron sa mga kalaban mo, nakasipol ka pa rin. 50 points ang sayo, Mirna. 30 points ang sayo, Raquel. Christy, kakaibang style ang pagsipol mo, ha? Pahigop. 50 points ang sayo. Nako, Gina, 10 points ang sayo. Melrose, more practice. 10 points ka lang. Ngayon, tingnan natin kung di kayo magsabog ng lagim sa loob ng banyo sa Kamote Challenge. Okay? Ready? Get set? Go! Mukhang gutom sila. Parang nagbukang sisiw ang pumapak na kamote. Di agad yung unang matatapos, extra. Extra. 50 points kay Rita. Extra. 50 points kay Gina. Extra. Sabay natapos si Mirna at Christina, kaya pareho silang may 50 points. 25 points kay Joanne, Raquel at Melrose. Nagkaroon na naman ng vote out. Kinabahan sila nang sabihing dalawa ang matatanggal. Kabado ang lahat. Pero kailangan na silang ma-eliminate. Si Joanne at si Melrose. Si Joanne ang may lowest score sa lahat at voted out pa. At dahil kailangan dalawang matanggal, ang second lowest ang eliminated at ito si Melrose. Nga pag natulog ako, talagang magulo ako. So nakakaawa naman yung mga kasama ko kasi nananadyak na pala ako, hindi ko alam. Lahat naramdaman ko, sobra. Tapos yung iihi ka na na kasi yung skirt ko, as in, mini skirt. Kasi sabi ko, wala akong pakialam kahit makikitaan. Basta wala na, basta ito na, nakasali na ako dito, tudo na to. I will survive, pero hindi ko nagawa.
challenge na ito, hindi ko ginawa para sa sarili ko, kundi para sa pamilya ko at anak ko. 5 na lang sila at 2 na naman ang matatanggal sa susunod na challenge. 5 na lang ang natitira. 2:00 na ng hapon. May panibagong challenge na naman kaming inihanda para sa kanila. Piniringan namin sila nang di nila malaman ang susunod na challenge, ang Hito Challenge. Habang nakapiling sila, pinakawala namin ang mga hito sa sahig. Kabado sila dahil di nila alam kung ano ito. Okay, ready, get set, go! Sabay-sabay nagsungga ba ng mga challenger sa mga hito. Alam nila na malaki ang nakataya sa challenge na ito. Makalipas ang ilang segundo, nauna si Rita, tapos si Gina, tapos si Mirna, tapos si Raquel, nahuli si Christy. Automatic na eliminated si Christy. Ako ang huli kanina. Kasi kaya ako lumabas ngayon. Sige. Sige. At dahil si Raquel ang may pinakamababang score with 125 points, eliminated na rin siya. Kasi para sa pamilya, kunwari may mapapasalubong ka sa kanila. Kaya nag-strive ka din na maka-goal. Kaya ako kasi na-achieve ko rin yung kung ano yung pinapagawa sa challenges. Kahit nahuli. At maski eliminated, naiintindihan ni Christina na sa mga ganito, may nananalo at may natatalo. I'm very proud na nakagawa ako ng mga challenge dito kasi pang first time ko pa lang na ginawa ito dito sa GMA. Kahit anong sikip, kahit anong init, kahit anong hirap, kakayanin. Pag nandito, kaya na. Kayanin na lang. ng hapon, tulog na tulog silang tatlo. Nagtataka na yata sila at wala pang challenge na ibinibigay sa kanila. Alright, I'm back. Kamusta na kaya mga girls? Para sa kanilang huling challenge, meron akong radyo. Isang radyo dahil, tatarada, meron kayong talent portion. At ito na siguro ang inyong huling challenge. Okay? Talagang kailangan pagalingan ninyo. Unang kakanta ay si Zurita. Bayang magiliw, perlas ng silanganan. Makabayan pala itong si Gina. Yan ang opera version ng Lupang Hinirang. Dibdib mo'y buhay. O Mirna, ikaw na. Ito na ang pagkakataong hinihingi mo. Nandito kami sa Kabayan Hotel. Nagpe-performs kami ng Banyo Queen. Yes, show. Dito, marami kaming manatutuhan. Marami kaming nalalalaman. Pag may problema di ka, namin akalain marunong pala mag-rap itong si Mirna. Sumali At ka. nakwento na yata niya lahat sa rap niya. Try until you success! Yeah! Thank you! Para sa mga anak ko, kasi ayaw nila akong pasalihin dito eh. Para sa kanila, hinihingi ko sa kanila ng paumanhin kung ano man yung nagawa ko rito. Sana maging proud sila sa akin. Magandang gabi. Hello, kamusta sa mga anak ko, asawa ko, at saka mga kamag-anakan ko. Hi baby, Cedric, Leonard. Nakita niyo si Mama dito, kumakanta ako, no? Gayahin si Mama. Huwag kang mahihiya. 9:00 na ng gabi. 25 oras na sila sa loob ng banyo at oras na para i-announce ang nanalo. Ito yung final score. Ang third place with a score of 200 points, si Gina. Ang ating first runner-up or second place, 270 points, Rita! Which means ang ating Banyo Queen with a score of 320 points, Mirna! So ngayon,
Pwede na tayong lumabas? Yan. At si Miriam ay naghihintay. Yes, congratulations sa iyo, Mirna. Yan ang iyong scepter. Yan ang iyong crown. At siyempre, ang iyong bouquet of roses. Maraming salamat sa inyo yung pinagpaguran ko na ano. Lahat para sa iyo, Mirna. Pwede nang pampuhunan to pang sa isang sari-sari store. Tama, pang negosyo. Okay? Negosyo at syempre, meron ka pang damit. Ito. Ay, thank you po. From Karimadon. Ito. Ito naman. Ay, nalaglag na. Okay lang yan. Excited na. Na-excite, na-excite. Thank you. Ito from Designer Depot. Ay, bye. At ito from Shopwise. Ay, thank you. Okay. Syempre, hindi namin tayo siya sa Shopwise. Masaya rin ang first runner-up na si Rita at ang second runner-up na si Gina. Dahil bukod sa may premyo na sila, may pagmamalaki nilang nakatagal sila sa aming Banyo Queen Challenge. Inisip ko yung anak ko lang, yun lang, silang dalawa lang, na-inspirasyon ko silang dalawa, kaya ako ginagawa. Proud ako sa sarili ko dahil naranasan ko itong pagsubok na ito. Hahabulin ko, sabi ko. Kasi di ba sabi niyo may chance pang humabol, di ba? Eh sabi ko, pipilitin kong makahabol sa kanila. Masayang masaya dahil eto, naranasan ko sa buong buhay ko, ngayon ko lang naranasan yung ganito. Meron na ngayong tapos na ang Banyo Challenge. Ano yung pinakamahirap? Ang pinakamahirap na ano ko sa banyo, sa loob ng banyo, yung mainit, parang sinasakal ako. Pero pinaglalabanan ko yun. Na malay mo, kahit hindi mo lang ako makuha ng ganito, kahit man lang third o fourth, kaya yung pinakakulelat ako, okay lang sa akin. Kung hindi nga tayo mayaman, pero yung utak ang pinaano ko at saka talento. Anong sasabihin mo sa mundo? Siyempre, sasabihin ko sa mundo, naka-jackpot din ako kahit papaano. Congratulations sa ating bagong Banyo Queen! Yes. Oh, next year, dapat i-defend yung title niya. Ang tanong, kung meron pang makakatalo dun sa ginawa niya. Grabe talagang ginawa niya. Pero dyan po nagtatapos mga kaibigan ang challenge namin para sa araw na ito. Sana pinaibigan ninyo. Abangan nyo sa susunod dahil baka kayo naman ang aming hahamunin. Dahil dito sa Extra Extra, ikaw ang laging bida, matirang matibay. Ako po si Miriam Kiambao. Kaya kung sa tingin nyo kaya nyo aming hamon, huwag nang palalabasin ang pagkakataon. Magkita-kita tayo bukas sa parehong oras pagkatapos ng Eat Bulaga. Ako po si Paolo Bediones. Kami yung mga kapuso dito sa GMA at ito ang Extra Challenge. Grabing